Dios nga to ang gialagaran, siya ang Dios nga gamhanan. Siya ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan. Siya ang Dios nga mo'y naghatag kanato gininhawa ug kusog. Kaya karong hapon na igsoon, daygo nato ang atong buhi nga Dios. Simbaho nato siya sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong una-una, sa tibuok natong kusog, ug sa tibuok natong kalag. Hallelujah, hallelujah. Daygon ka, O Dios. Maayong hapon CFC, maayong hapon sa kung asa man kamo karon. Amen. Pasalamatan nato ato ang buhi nga Ginoo kay gitagaan nata sa ug panahon para sa pagdayeg kaniya. Amen. Hallelujah. Atong i-prepare atong kaugalingon. I-prepare nato ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing diha sa pagdayeg kaniya. Hallelujah. Yes, Lord. Prepare me, Ginoo, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, give us pure heart, Lord. Paduol kami kanimo, Ginoo. Amo kang dayigon, Ginoo. Pasalamatan. Hallelujah.
God. Hallelujah. Isang pusong tapat, Father God, na sa iyo nagmamahal, O Lord. Nagmamahal kami ng tunay sa iyo, Panginoon. We come into your presence this morning, Lord. We come into you and we bow down into your knees, Father God. Lord, ikaw ginadayig na mo, ginapasalamatan na mo. Ginoo, kung wala ka, wala kami, Ginoo. Wala kami mabuhat, Ginoo. And Lord, be with us this afternoon as we worship to you, Lord. Be in our midst this worship this afternoon, Lord. Give us your holy presence, Lord. Fill us with the holy presence this afternoon, Lord. Hallelujah. Amo kang ginadayeg, amo kang ginapasalamatan, Ginoo. Hallelujah, sa ngalan ni Jesucristo, among manluluwas. Amen. O amen. Hallelujah! Atong dayigon, pakpakan, pasalamatan, atong buhi nga Ginoo. Amen. So church, let's sing and worship for our living God. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad
love you, Lord. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, for your love, for your grace, and for your mercy. Ania, nagauban ka na mo, Ginoo, ang imong pagugma, Lord. Yes, Lord, we surpass all the circumstances, difficulties in life because you are there. Nagauban ka kanamo, Ginoo, and we feel your holy presence to be with us, Lord. Amo kang pasalamatan, amo kang i-worship, amo kang dayigon, Ginoo. Walay rason, Ginoo. Walay rason para dili kami musimba, Ginoo. Wala mi rason, Ginoo. Dili kami magampo, Ginoo. Wala mi rason, Lord. Dili mi mag-worship sa imo, Ginoo. Tungod ikaw, Ginoo. Pirmi, anaa ka namo, nagauban ka namo, Ginoo. And Lord, accept our worship to you this afternoon, Lord. Upan na kami, Ginoo. Hallelujah. Amo kang dayigon, Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Ngunit mahal, tagiya sa tanan, ikaw ang nagpuna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamat ka sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, himong katawhan nga walay rason nga dili ka namo simahon. Walay rason, Ginoo. Walay rason nga dili ka namo pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamat. Walay rason nga dili ka namo simahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord. Pasidunggan ka namo, Ginoo, pasalamatan ka nimo. Pasalamatan ka namo sa tanan, Ginoo. Hallelujah. Ug daygon ikaw karong hapunan. Daygon ikaw. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. Walay makasugod sa imong gugma kanamo, Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Walay
Diyos sa tanan, kay kunin mo ngalan. Daigong likha, daigong likha. Banaan ka, Diyos sa tanan, daigong likha. Banaan ka, Diyos sa tanan, daigong likha. Banaan ka, Banaan ka, Diyos sa tanan, daigong likha. Amen, hallelujah. Bakbakan nato ato ang buhi nga Ginoo, hallelujah. Balaan ka Ginoo, Dios ka sa tanan Ginoo. And karong hapuna Ginoo, amo kang ginaday, ginapasalamatan Lord. We lift up to you everything Lord. And if Lord, i-prepare kami Lord, karong hapuna sa pag-worship Lord, even sa pagpaminaw sa word nimo Ginoo. Lord, salamat sa tanan, Lord. We thank you for everything and we give you all the glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Salamat, praise and worship teams din sa pagdala sa atong panimbahon nining takna sa kahaponon. Dalaygon ang Ginoo nining kahaponon. Dalaygon siya kay diin kita makapamalandong na usab, makapaminaw sa pulong sa Dios nining takna sa kahaponon. Ug atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo nga makita diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 o 17. Ug akong pagabasahon ang pulong sa Dios nining takna sa kahaponon. Nga kami mga Biblia, atong pagabasahon kini ug magasunod lang kamo sa hilom. Ikaduhang Korinto 3:16 ngadto sa 17. Nagaingon, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios o mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa panulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimong hingpit, sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Ug akong pagabasahon usab sa English version, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof and for correction, for instruction for righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Magaampo na kita, samtang dili pa kita magapamalandong sa pulong sa Ginoo. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ikaw ning takna sa kahaponon, nga diin kami makadungog, makapaminaw na usab sa imong pulong. Dihugi kami Ginoo, pinaagis paggiya sa imong balang Espiritu Santo, o ang imong Espiritu Santo mo'y makigistorya sa matag sa kanamo nining kahaponon Ginoo, ilabi na sa pagpamalandong namo sa imong pulong Ginoo. Ubani kami,
hantod matapos kining panimbaho namo karong kahaponon. Kinamong mga pag-ampo balang pagpasalamat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen and amen. Sa makausap pa, maayong hapon sa tanan. Ug atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga makita diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17. Nga atong makita diri nga ang Dios nakigistorya and reveal Himself and His ways, promise a Savior, and a promise He fulfilled through Jesus Christ. As we submit our lives to Christ in repentance and faith for salvation, we also submit our trust in God and His Word. As one is that, una igsoon, that kinahanglan i-acknowledge nato that it is from Him. Ang pulong sa Ginoo gikan sa atong Dios. Ug ang ikaduha, dili lang gikan sa Dios kining iyang kahibalo nga nagikan sa Dios, that God allow God to transform our lives by it. Pinaagis pulong sa Ginoo nga mausab-usab kita. Ikatulo, that God's Word nakahatag siya o kining pag-serve in His mission as He equips us to live our lives for His glory. Karong kahaponon, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo as we see the fruit of the Word of God sa kinabuhi ni Stephen. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Stephen, he believed God's Word in the life of Stephen. Dili lang nagatuo si Stephen sa pulong sa Dios, ikaduha, that he allowed God's Word to change him. Gitugutan sa kinabuhi ni Stephen nga ang pulong sa Dios makapausab. O ang ikatulo, dili lang makapausab ang pulong sa Ginoo, kundili usab, he proclaimed God's Word boldly in the life of Stephen. Karong kahaponon, igsoon, ato sa pamalandungan, ang kinabuhi nga nasulat sa libro sa mga taga-Timoteo nga gisulat ni Apostol Pablo, diha sa kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. And we will meditate that God speaks and we can trust His Word in our lives. Nabati na ba ninyo, igsoon, nga ang Diyos nakigistorya kanimo, pinaagi sa iyang pulong. Kung atong pamalandungan, ang pulong sa Diyos, nga makita diya sa versikulo 16, nga nagaingon, we can trust God's Word to be true. Tinuod ka na, igsoon, nga makasalig kita sa pulong sa Ginoo, tinuod ka na sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga kung atong tanawon, sa Grigo nga pinulungan, gitawag kinig Theos Neptos, nga buot pasabot, mao kining gininhawas sa Dios, ang pulong sa Dios, that describes that the nature of the Scripture of God's Word, una, nakahatag kining pulong sa Dios, like God Himself is a unique. Unique kayo ang pulong sa Ginoo, kay mao kanay muhatag og pagdasig sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Amen? And kung atong tanawon, kanang pulong sa Ginoo, that God is eternal and His Word stands forever. Amen. Nga ang pulong sa Ginoo stands forever. Ug walay pakausab ang pulong sa atong buhi nga Dios. Dalay ko ng Ginoo niya na, igsoon. Ang dili lang nga ang pulong sa Ginoo eternal and His Word stands forever,
kundi usab that God does not change and His Word does not change. Nga kining atong Dios walay pagkausab ug ang iyang pulong walay pagkausab. So ang tanang pulong nga kung atong tanawon that all scriptures, kung atong tanawon igsoon, is complete and true, and because we can trust the God of the Word to be true, we trust the Word of God to be true as well. Amen? Wala ba ka nagatuon niya na ang pulong sa Ginoo naghatag og pagdasig sa matag usa kanato og naghatag og kalig-on sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa diha ang Dios nga makigistorya kanimo igsoon tuguti nga ang pulong sa Dios o ang Espiritu sa Dios maoy makigistorya kanimo. Sa diha makigistorya siya sa matag usa kanato and we can trust His Word in our lives. Amen. Sa pangutanan sa matag usa kanato nining kahaponon, do you demonstrate your trust in God by trusting that His Word is the one true source and you can count on to direct you according to His will and ways? Imo ba nang gipakita igsoon ang imong pagsalig sa pulong sa Ginoo ug mao kana ang tinuod nga source and we can direct sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Ikaduha igsoon that we can trust kining pulong sa Ginoo, that we can trust God's Word to affect our lives. In verse 16b, yang nagaingon ang pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo alang sa pagbadlong, alang sa pagpatulid, ug alang sa pagmatuto diha sa kamatuoran. Si Apostol Pablo nagaingon nga ang pulong sa Ginoo is not only trustworthy, but it is profitable. What kind of profit does God's Word bring? And some Bible teachers, commentator nga nagaingon, una, that God's Word is profitable. Profitable for doctrine, for what is right. Kung siya tama nga angay natong pagabuhaton. Ug ang pulong sa Ginoo sab dili lang siya profitable, kining pulong sa Ginoo is a profitable for reproof and what is not right. Mao bitaw na usay makoreksyonan ta diya sa pulong sa Ginoo. Sometimes we feel bad, but God is speaking diya sa matag usa kanato. Usahay ang pulong sa Ginoo naghatag kini for correction and how to get right with our Lord. And kinimpulong sa Ginoo, usahay ginagamit kini siya for instruction in righteousness and how to stay right with our Lord. O kinimpulong sa Ginoo tells us nga nakahatag sa matag usa kanato igsoon as we study the whole of God's Word, knowing that God will use it to accomplish these purposes sa atong kinabuhi. One is for doctrine, second is for reproof, correction, and instruction in righteousness in our lives. Ultimately, we know that God is working by the power of His Spirit. Amen? Nasayran nato igsoon nga kining Dios nga atong gilagaran is working through the power of His Spirit and through His Word.
to further to conform us into the image of His Son. Sa diha ganing tudluan ta sa Espiritu Santo sa pagpangalagad, sa pagkinabuhi diha sa atong buhi nga Dios, pinaagi siyang pulong, madasig usab ta sa atong Kristohanon nga pag-alagad. Ang pangutana sa matag usa kanato niining kahaponon. Nagabasa ba ka sa pulong sa Ginoo or simply for information? O nagabasa ba ka sa pulong sa Ginoo for life transformation? Nga tugutan nimo ang Ginoo nga maoy mo tudlo, mo correct, mo reprove and instruct you sa imong kinabuhi. Ang pulong ba sa Ginoo nakahatag ba og pagdasig sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi? Amen? Kaya ang pulong sa Ginoo, makasalig kita that this God's Word makaapikto sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mao bitaw sa atong pagbasa, sa atong devotional, sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ma-inspire kita, madasig kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Amen? Dili lang igsoon that we can trust God's Word to affect our lives. Ikatulo, nga ang pulong sa Ginoo, nagaingon that we can trust God's Word to prepare us for mission. We can trust God's Word to prepare us for mission. In verse 17, nagaingon, aron ang tao sa Dios mahimong hingpit, sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Amen. Si Apostol Pablo nagaingon that Paul says that the Word of God bringing about this profit in our lives to serve with a purpose. Amen? As follower of Christ, our greatest good work nga mao kining ma-equip kita diha sa pulong sa Ginoo. Diha ma-equip kita sa pulong sa Ginoo, igsoon, that's the time that we can make disciples to all nations. Proclaiming the message of Christ in our community. Sa dihang makasalig kita igsoon, kining pulong sa Ginoo, mao kini makahatag sa matag usa kanato sa inspiration that we need to go for mission. And we see diha sa atong kinabuhi in the life of the apostles or in the life of the disciples, makita nato diha sa dihang naila nila ang Ginoo silang kinabuhi, naluwas sila, pinaagi sa pulong sa Ginoo, unsay nahitabo sa ilang kinabuhi. They shared the gospel and they preached the gospel to all nations. Amen? Tungod kay, they trust God and believe that His Word is true. Nisalig ang mga apostol o apostoles o mga disipulo o disipulo ni Ginoong Hesus, they believe that the Word of God is true. Muna sa itong kinabuhi usab, dili ato tugutan nga ang pulong sa Ginoo, dili mo trabaho sa atong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo, mao kanay mo trabaho sa atong kinabuhi, and we also take that Word to the ends of the earth. And we can share the love of God. Pinaagi sa iyang pulong, the gospel. Kaya ang pulong sa Ginoo, calling the others likewise to hear the Word of God and to submit to God the Word in repentance and faith in Christ. Sa diyan nagingulsol ka, inubanan sa pagtuo, o gidawat nimo sa Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, that's the time nga ikaw luwas igsoon. And that's the time
sa dihang ma-reconcile ang atong kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios. That's the time we could be able to share the gospel of the living God ngadto sa mga taong wa pa makadungog sa pulong sa Ginoo. We can trust God's word to prepare us for mission. Matud pa ni Worsby, nagaingon siya, and I quote, "The ultimate purpose," ingon ni Worsby, "of the Word of God is that the equipping of the believers who read it. It is the Word of God that equips God's people to do the work of God." Nga ang tumong tinguwa, matud pa ni Worsby, nga ang pulong sa Diyos mo mukahatag kining equipping of the believers. Tadihang basahon nimo ang pulong sa Diyos. And it's the Word of God that equip God's people to do the work of God. Amen? Sa pangutana sa matag usa kanato igsoon, niining kahaponon, as we ponder upon the Word of God sa atong kinabuhi, kung atong tanawon, that simply asking God to teach us from His Word. Kapangutana ba nimo sa atong buhi nga Dios, asking God to equip you by His Word para mahimo kang epektibo diha kaniya og sa misyonhon nga buluhaton for His glory. Nabuhat ba nimo igsoon? Kaya ang pulong sa Ginoo naga-challenge sa matag usa kanato niining kahaponon. If you have never repented of your sin diha sa atong buhi nga Dios as Savior and Lord, mao kana ang pinakadako nimo nga pagpanginahanglan igsoon is to come to God with repentance. You will never fully submit to the Word of God if you do not first repent and trust God and His Word. If you are a follower of Christ, sa pangutana sa matag usa kanato nining kahaponon, will you today demonstrate your trust in God and His Word? Ngayon mo ipakita ba ang imong pagsalig sa Diyos o sa iyang pulong? Not simply saying that you believe it is true, but also allowing God to transform your life by it. Kaya ang pulong sa Ginoo may makahatag o kausaban sa atong kinabuhi. And that's a time we fully equipped and serving faithfully in His mission for His glory. Nakita ba ninyo igsoon ang atong vision and focus? The CFC Church vision and focus that each one reach one by the gospel. Nga matagusa ka na ito, reach one and each one reach one by the gospel. Ato ba nang mabuhat? Hapit na mahinapos kining tuig 2020, next month, next week, December na. Imo ba nagkomitar ang imong kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios? Sa dihang ang Ginoo makigistorya kanimo and trusting His Word sa imong kinabuhi. Musugot ba ka nga magpabuhat o mapagamit sa buluhaton sa Ginoo? Amen? Kaya nga atong Diyos, kini nga atong Diyos nga atong gialagaran, igsoon, is tinuod. And we can trust God's Word. Amen?
Let's bow down our heads and let's commit our lives to God. Nga pangutan-on nimo sa imong kinabuhi, unsa man ang akong mabuhat para sa misyon ng buluhaton? Unsa akong matabang para sa evangelism, to share the love of God? Would you commit to the Lord? Karong kahaponon nigsoon, nga gamiton ang imong kagulingon to share the love of God. Let's come to God in prayer. Let's bow down our heads. Let's speak to our God this afternoon. Let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for speaking to us this afternoon. Thank you, Lord, for your words of encouragement, O God. My prayer this afternoon, that you use each one of us as we spread the gospel to share your word to unbelievers. Help us, Lord, to equip diha sa imong pulong, Ginoo, nga mahimo kaming galamiton sa pagpakaylap sa imong ebanghelyo. Lord, nagaampo ako nga ikaw, Ginoo, magagamit sa matag usa kanamo, Amahan, sa paghatag sa imong mensahe ngadto sa mga tawo nga wa pa makadungog sa imong pulong. Ug himua kaming instrumento sa imong pulong, Ginoo. Salamat kay ikaw kasaligan diha sa imong pulong, kay ikaw nagsaad niya na sa matag usa kanamo. Kiningong ka, Ginoo, as we preach your gospel, O God, ikaw magauban kanamo to the ends of the earth. And thank you, Lord, for that assurance, O God. Kay ikaw nga mong Diyos, nga mong gituhuan o gialagaran. Thank you, Lord, for speaking to us this afternoon, O God, diha sa imong mga pulong. Gamita ang matag usa kanamo as CFC Church, as a CFC family. Use us, O God, as an instrument of your gospel to share your love to unbelievers. And make us effectively and equipped diha sa imong pulong. And this I pray and commit to you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior and coming King. All together, Amen and Amen and Amen. Let's continue to worship the Lord by giving of our tithes and offering. I'll be reading the Word of God. It's found in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. The Word of the Lord says, "Karon timan kini, siya nga nagpugas og diyutay, muani usab og diyutay. Siya nga nagpugas og daghan, muani usab og daghan. Ang matag usa maghatag sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing. Kay dili pagpanuko o ingon nga pinugos, kay gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon." As we worship the Lord, let's give our tithes and offering to the Lord, and you can send your tithes and offering to the CFC account and to the CFC Church. Let's come to God in prayer. Let's pray for the offering. Father God in heaven, thank you, Lord, for these tithes and offering. Thank you because you abundantly bless each one of us, the works of our hands.
Father God in heaven, I pray for those hands who give the tithes and offering. Bless them, that through these tithes and offering, magamit kini Ginoo for the expansion of your kingdom, O God. And bless those people, O God. Ibalik nga to kanila sa pinilo-pilo nga mga panalangin, Ginoo. And this I pray and commit to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Let's come to our respective family. Let's join together and let's pause for a moment and let's come to God in prayer. Our prayer concern, especially the CFC Church. Let's come to God in prayer. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your love and your goodness in our lives, O God. Acknowledging you of who you are because you own our individual lives, O God. Thank you for your goodness. Thank you for your protection. Thank you for the way you provided our needs, O God. We acknowledge you this afternoon, O God, of who you are, because you never fail us nor forsake us, O God. My prayer this afternoon, O God, that you encourage us and strengthen us in our daily walk with you, O God. As we walk diha kanimo, Ginoo, madasigon ug mainiton kami nga mopadayon sa among pagserbisyo diha kanimo. Father God, as a CFC Church, I pray, Lord, that you bless each of the family of God. I pray for those ones who have sicknesses today, this afternoon. I pray, Lord, in the name of Jesus, that you heal them, touch them. And I pray nga ipaabot nimo ngadto kanila katong adunay mga balatian, Ginoo. Ayuhon nimo sila. Because we do believe that you are our Jehovah Rapha, nga ang Diyos naghatag og kaayuhan. Lord, I pray for those ones nga anaa sa mga pagpanginahanglan karon. Pagbuhay lang mga pagpanginahanglan in a special way. And thank you because we could be able to come to you, God. Nga ikaw ang Diyos nga among the high priest is the one nga magsangkap sa tanang pagpanginahanglan sa imong mga kanakan. And we thank you, Lord, because you as our Savior, our healer, our sanctifier and coming King is always there for us. Thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ, nga aduna kami kabahin diha kanimo, Amahan. And thank you, Lord, for this salvation that you give to each one of us. Father God in heaven, I pray, continue to speak to each one of us throughout this week, O God. And may your Spirit will always give an encouragement to each one of us. Will give a good spiritual life in our lives. And thank you, Father, because from day to day, we can come to you. I pray, you as our Heavenly Father will always protect us away from these viruses, away from this COVID-19. But we thank you, Lord, for your preservation sa imong mga kanakan, Ginoo. We thank you for that protection that you give to us, O God. Nga ikaw ang Diyos nga among gituhan o gialagaran sa kanunay mo'y magauban sa matagos sa kanamo. Nga ikaw,
daygon nato ang Dios ug Amahan nga atong Ginoong Jesucristo nga pinaagi kang Kristo, nagapanalangin kanato ug sa atong espirituhanong nga panalangin diha sa mga langitnong dapit nga ikaw ang Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo magauban kanato hangtod sa kahangturan, all together. Amen and amen and amen. Daghang salamat for this afternoon worship. Ang Diyos magapanalangin sa matagusa kanato, and let's continue to pray each one of us. God bless.